Yo, what's up sa inyo mga kapito? What's up sa inyo mga kaballers? Isang mapagpalang araw uli sa inyong lahat at of course, welcome uli sa ating panibagong episode ng basketball tutorials ni Uncle B. Ay mga kapito, sa vlog natin ngayon, okay, araw ng Martes, okay, March 19, 2024, bibigay tayo ng mga tinatawag na katotohanan na nangyayari ngayon sa mundo ng basketball sa mga ligang labas. Okay, so sa ligang labas tayo mag-usap-usap na kasi alam naman natin na ang basketball ngayon at ang mga kapwa natin mga referees ay mostly karamihan dyan tumatawag sa mga ligang labas, di ba? Ganyan mga naghahanap buhay. Okay? At sa panahon ngayon, nauuso din ang mga grupo, mga maliliit na grupo na nagtatayo. Okay? Yung mga kabaro natin ng mga arbitero at nagpapa-registered sila sa SEC para maging legal. So, marami ngayon mga grupo na mga referees, which is maganda. Okay? Para sa akin, sarili kong opinion, maganda yung ganong nangyayari sa panahon ngayon. Okay? Unang-una kasi, kung bakit ko nasabing maganda yon, okay, alam natin, nung pandemic, no, matagal natigil ang basketball. Okay? At doon din nagsimula ang mga tinatawag na mga illegal na gawain ng mga players, of course, kasi nauso ang tinatawag na pustahan na mayroong mga pot money yung tinatawag, okay? Or yung larong tinatawag na money game nung panahon ng pandemic yan nagsimula, kasi dahil nga bawal ang mga liga talaga, hindi inaaprubahan ng mga kinauukulan ng mga barangay, okay, ng mga munisipyo. So nagkakaroon ng pagtatago at nagkakaroon ng paglalaro o nagkakandak ang mga players ng mga laro, yung tinatawag na underground games. Okay, alam naman natin yan noong panahon ng pandemic. Nagkakaroon ng mga underground games at pustahan talaga. Okay, nandiyan dyan ang tinatawag na 3x3, 2v2 at saka yung 1-on-1. Okay? So ano bang naging epekto nung ganong sitwasyon sa larong basketball sa atin nung natapos na ang pandemic? Ibig sabihin na tuloy-tuloy. Okay? Nagtuloy-tuloy ang tinatawag na money game. Kahit saang liga. Okay? Liga ng commercial league, okay, open league, o kahit na ligang pambaranggayan, na uso ang tinatawag na money game. Yun ang nakakalungkot. Ngayon, alam naman natin na alam naman ng mga kapwa natin arbitero yan. At sa mga pagkakataon na yon, sa ganong sitwasyon, na iba ang basketball kasi nga involved na ang pera. Once na-involve ang pera or yung tinatawag na money game, iba ang laro. Nagiging iba ang laro. Bakit? Gusto mong manalo eh. Andoon na yung iniisip mo na kailangan nyo manalo dahil pera nga ang pinag-uusapan. Hindi lang basta pera, malaking pera, di ba? So anong gagawin ng player or ng mga players para manalo? Andyan yung mga dirty games. Okay? Pumapasok na dyan yung tinatawag na mga laro na hindi talaga kayaya. Too much physical na ang laro ng basketball. Ngayon, kapag ang mga referees naman nag-implement ng rules and regulations at ginawa lang nila ang kanilang trabaho ayon sa nalalaman nila at napag-aralan nila, hindi ganun kaganda o hindi talaga maganda ang sinasabi or ang balik ng mga players sa kanila. Dahil nga, once na binigyan mo yan ng tinatawag na violation or ng fouls, hindi lang na ma-admit yun o hindi nila matanggap. Dahil dinisadvantage mo nga sila at kailangan nilang manalo. Okay?
So, ganun ang nangyayari. Ibig sabihin, talagang nakakalungkot. Di ba? At talagang pangit na ang nangyayari. So, bakit ko nasabi, balikan natin yung sinasabi ko ngayon, na bakit ko nasabing maganda yung pagbubuo ng maliliit na grupo ngayon ng mga referees para masimulan uli natin na ma-develop ang tunay na kahulugan ng basketball. Okay? Kasi, sa ngayon, talagang katulad nung nakaraang vlog ko, ang basketball, business na. Naging business na mga nagpapalaro o nagpapaliga. Ginawa na nilang business para kumita sila ng malaki. At yung mga nagsumasali naman, meron na silang tinatawag na mindset na maibabalik naman yung tinatawag na registration fee nila o quota nila sa pamamagitan ng pustahan niya o yung tinatawag na money game. Pusta sila sa kabila, sa kalabang team, at yun yung mindset nila. Which is, sabi ko nga, nawawala na yung tinatawag na tunay na kahulugan ng basketball sa atin dito sa Pilipinas. So parang naging naging sugal na ang larong basketball. Hindi na siya sports. At hindi na na-develop yung talagang totoong kahulugan ng basketball para sa isang players. Okay? Para makarating sa tinatawag na mataas na level ng larong basketball dahil nga sa ganyang pangyayari. So ituloy natin yung sinasabi ko na magandang epekto para masimulan uli natin ang developmental o yung pag-develop sa mga bata sa pagtatayo ng mga grupo ngayon ng mga referees. Ano ang kagandahan nun? Unang-una, sa panahon ngayon, nakakatuwa at parang nakikinikita ako na magiging okay na ang basketball kung patuloy itong mangyayari. Okay? Kung saan ang mga grupo mismo ng mga referees, ng mga arbitero, siya mismo ang nagpapaliga. Ha? So yun ang kagandahan. Ngayon, ang magiging isang kagandahan dyan, simulan natin sa lahat ng mga ka-arbitero natin, may mga grupo dyan, simulan natin sa developmental cup ng mga bata. Para mabalik natin yung basketball talaga nung araw na bagamat mayroong pisikalan na laro, pero ando doon yung pag-develop ng mga player sa kanilang laro. Na makita talaga yung skill nila at hindi maduduming laro na nagkakaroon ng problema sa loob ng basketball court. Okay? Simulan natin sa mga kabataan. 12 under, 14 under, 15 under, or basta mga bata, hanggang tinatawag na 21 years old below. At ma-develop natin sila sa paraan ng laro ng basketball. Paano natin i-develop, mga kapito, sa lahat ng may mga grupo dyan? Tayo na ang magpaliga. Okay? At the same time, i-clinic natin sila ng maayos. Okay? Ang mga bata na yan, lalong-lalo na yung mga nagsisimula pa ng basketball, yun yung pagkakataon natin para mabago natin ang sitwasyon ng basketball ngayon dito sa Pilipinas. Okay? Ipakita natin sa mga bata, sa mga coaches, na ang palaro natin ay magbibigay ng pag-develop sa mga kabataan. I-clinic natin ng maayos, i-guide natin ang mga bata sa tamang laro ng basketball. Yon ang importante. Bakit ko nasabing importante yon? Dahil yung mga coaches na yan, kaya nagtatayo rin yan ng mga players, ng mga grupo din ng mga players niya, kasi gusto nga niyang ma-develop yung mga bata. Okay? Ngayon, pag nakita niya na, sa liga na to, pwedeng ma-develop ang mga players ko, din mga bata to, and then, matutuwa yon. Of course, matutuwa yung coach. Sino ba namang coach na hindi niya makita na nade-develop yung mga players niya? Kasi mga bata pa nga yan. Doon pumapasok yung tinatawag na pag-iisip or mindset ng coach na hindi ko na kailangang mag-isip ng panalo. Di ba? Kasi sa pag-develop pa lang ng mga players ko, panalo na ako. Okay? So yun yung ganda ng tinatawag ng developmental cup para sa mga kabataan.
na talagang sa atin namang mga grupo ng ng mga referees, ipakita rin natin, talagang ibigay natin, ma-develop sila. Di ba? Na ito ang gagawin natin. Ganito para sa mga bata. Ganito. Okay? Para sa mga susunod na season natin, after ng season na to, susunod na season, ibig sabihin, papasok na yung mga kabataan na maglaro sa liga natin. Dahil nga, kakaroon sila ng pagkakataon na ma-develop ang kanilang skills. At syempre, number one dyan, si coach. Talaga pag nakita yan ni coach, babalik at babalik yan sa liga nyo. Mga kapito, totoo yun, di ba? So, kaya ako natutuwa na dumadami ngayon yung ganung paliga. Na, kasi, kung hindi mga grupo ng referees talaga ang magpapaliga, walang mangyayari. Puro problema lang. Bakit anong magiging problema? Yung nagpapaliga, wala nang tinatawag na proper na suporta doon sa mga referees. At saka mga referees naman nagkakaroon na ng pressure, tension, at hindi na nila maibigay yung tamang rules and regulations ng basketball. Hindi na nila na-share yung tamang development ng basketball. Bakit? Kasi every time na mag-judge sila ng isang infraction, walang naniniwala. Hindi pinapanimulaan ng dalawang teams. Once na nagkaroon ng tinatawag na mga complaints at nagkaroon ng mga technicals na in-issue ang mga referees, pag kinausap ng nagpapaliga, masama pa ang mga referees. Okay? Bakit? Siyempre, doon siya kakampi sa mga teams. Diba? Kasi doon siya kumikita eh. Doon siya kumikita. Ang kawawang-kawawa dyan, referees. Okay? Kaya nga sabi sa magandang sitwasyon ngayon na ang mga referees ang nagpapaliga mismo, at least, di ba, andun talaga yung focus ng mga referees na i-develop natin itong mga bata na to. Okay? Malaman nila talaga kung ano ang rules and regulations ng basketball. Kasi makikinig yan, developmental cup yan eh. Di ba? No, ganito ang tamang depensa. Okay? Ganito ang tamang opensa. Violation yan, legal yan. Okay? Sa mga ganong sitwasyon, nade-develop talaga ang mga bata. So, nakakatuwa, talagang natutuwa ko sa mga sitwasyon ngayon. No, sana magtuloy-tuloy. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, push na natin yung ganong pagkakataon para sa mga kabataan. Diba? Alam natin na yung mga medyo may edad na, seniors na, mahirap na yan. Kumbaga, wala nang developmental cap sa mga matatanda. Pero at least kung ang mga referees ang talagang nagpapaliga, mababago rin yung kanilang pananaw doon sa mga rules and regulations. Kasi, can you imagine, pag tayo nagpapaliga, i-implement talaga natin ng maigi ang rules and regulations. Diba? At alam natin na talagang fair ang pag-o-officiate natin. Nandoon lagi ang fair play. At saka sportsmanship dapat nandoon sa mga players. Dahil pag hindi nila ginawa yon, of course, they need to face the consequences according to the rules and regulations ng amateur league ng basketball. Alam nila yon, di ba? And then, doon naman sa mga referees, alam nila pag sila nagpapaliga, andun talaga yung nasa puso nila, yung pagsuporta sa mga kabataan o doon sa mga players, kahit sabihin natin mga seniors yan, na matutunan nila talaga kung ano talaga ang sinasaad ng rules and regulations ng amateur league ng basketball. Okay? So, ganun yon. And then, maiiwasan natin yung tinatawag na kung anumang mga hindi pagkakaunawaan sa basketball. At the same time, walang pustahan doon. Okay? Walang underground na pustahan doon dahil kapag nalaman niya na nagpapaliga, magkakaroon sila ng sanksyon, di ba? Kasi mahigpit pag sa mga developmental cup or kapag ang mga referees ang nagpapaliga, mahigpit talaga sa ganyan. Okay, kapag nakapansin niya ng mga ganyang mga dirty na gawain, okay, like pustahan, hindi yan po pwede once ang mga referees ang nagpaliga. May mga kapito, so yun, kaya ang vlog natin ngayon,
Yun lang ang pinopoint ko na sana pagtuloy-tuloy na, no? So ini-encourage ko lahat ng mga grupo ng mga referees dito sa Pilipinas, yung mga supporters natin dyan, mga followers natin, mga subscribers ng channel na to, na patuloy na sumusuporta kay Uncle B, push na natin yan, mga kapito. Okay? Tayo na mismo ang magpaliga. Diba? At the same time, magkakaroon ng magandang oportunidad yung mga referees, yung mga bagong referees, okay, na makapito at matrain ng maayos. Diba? So yun yung pagkakataon ng mga baguhang referees at least sa mga bata, may apply nila yung kanilang knowledge sa pagre-referee sa mga kabataan at ma-develop ang mga referees din. Ibig sabihin, win-win situation yon sa mga developmental cup. Win-win situation dahil okay yun sa mga referees, sa mga grupo ng mga referees na may mga baguhang referees, doon sila makakapag-train ng maayos. At the same time, yung developmental din ng mga kabataan sa larangan ng basketball na maibalik natin ang totoong kahulugan ng basketball. Kasi talagang sa panahon ngayon, hindi nakatanggap-tanggap ang nangyayari. Diba? Na nandoon na yung mga players, yung mga teams sa mga commercial league, open league, naglalaro. Nalalaki ng quota na ang laki ng perang nakukuha ng magpapaliga, and then hindi naman win-win situation. Ang win lang doon, situation doon, yung nagpapaliga mismo. Kasi ang totoo talaga, prangkahan ko sinasabi sa inyo, kahit kayo mag-comment kayo dyan sa baba, di ba, kawawa yung mga referee sa mga commercial league, magkano lang ang kinikita dyan, minumura pa ng mga players, ng mga coaches, tapos hindi pa susuportahan ng nagpapaliga dahil business nga, mas kakampihan nila yung mga team na pumapasok. Okay? Ang mangyayari, yung kawawang referee sa mga susunod na panahon, pagkakataon, sa liga na yan, hindi na makakapito. Then nag-technical na nga siya, nag-technical doon sa mga players, mga coaches na hindi sumusunod sa rules and regulations. Yun ang nakakalungkot. So, kapito, push na natin yan. Okay? So, para sa kapakanan ng mga kabataan, ng mga manlalarong kabataan sa ngayon. Okay? So, ganun ang maganda, sinasabi ko, no, sa aking sariling opinion. At least ma-develop na maayos yung mga bata sa tamang laro ng basketball. And then, madali ang kanilang pag-angat ng kanilang skills, ang kanilang kagalingan sa paglalaro, at magkaroon sila ng oportunidad, yung mga bata na yan, habang tumatakbo ang panahon, magkaroon talaga sila ng tamang pag-iisip na ma-develop sila ng maayos at magkaroon ng pagkakataon sa mataas na level na larong basketball. Di ba? Mas gusto naman natin yun, at ang kagandahan doon, matutuwa yung mga magulang niyan, hindi lang si coach ang matutuwa pag nalaman ng mga magulang na nagpapaliga ron, nade-develop yung anak ko, hindi nasasaktan ang anak ko sa loob ng basketball court, wala silang agam-agam na magkakaroon ng masamang pangyayari sa anak nila sa loob ng basketball court dahil ang naka-organize nga ng palaro ay mga referees mismo. Ibig sabihin na ibibigay yung tamang pag-alalay sa mga kabataan, hindi katulad sa mga ligang labas, diba, na walang ano ron. Kumbaga, dahil nga nape-pressure na yung mga referees doon, hindi na nila maibigay yung tamang judgment. Okay? Once na pressure kasi ang isang tao, alam nyo naman yan na pag nahaluan na ng emosyon, out of control na rin yan. Ang mga tao lang naman din ang mga referees. Diba? Hindi rin perfecto. So, doon na nagkakaroon ng pangit na mga pangyayari during the game. Either dyan magkasakita na yung mga players, pag nalaman niya ng mga magulang, magagalit, di ba, na kang nasaktan, babalik ka pa sa liga na yan kasi liga. Tapos tayo naman mga referee, syempre ayaw din natin mangyari yung mga ganong senaryo, pagkakataon, pero hindi na nga maiwasan dahil nga hindi na tayo makapito ng maayos. Okay? Mga kapito, mga kaboller, sana
lahat ng mga kabaro natin dito sa channel na to, mai-push natin yung ganong activities, developmental cup para sa mga kabataan. Or kung yung may matatanda naman, 30 above, 40 above, 50 above, tayo na rin magpaliga. 'Di ba? At least babalik yung yung na-refresh sila na ito talaga yung larong basketball, hindi na yung larong nangyayari sa ngayon. 'Di ba na talagang punong-puno na ng tinatawag na nagiging walang katuturan na laro ng basketball. Kasi nga yun yung epekto ng tinatawag na money game. Okay? At saka yung tinatawag na mga paligang lumalabas na business. Okay? Huwag natin gawing business ang basketball. Kasi once ginawa nating business ang basketball, anong mangyayari? Diba? So, ganun lang yun. Okay, mga kapito, alam naman natin yan. Okay? So, wag sa mga sitwasyon na yung mga referees, hindi kasi nagbi-business ang mga referees. Naghahanap buhay yan. Okay, sa maliit na halaga, nakikinikita nila, sinusuporta nila yan para sa pamilya nila. Yun lang naman. Babayaran kami ng 300, 350, 400, and then mumurahin mo yung mga referee sa loob ng basketball court bago makuha yung tinatawag na konting pera na yung pantustos sa kanilang pamilya. So, ganon kabigat. Kaya nakakaawa yung mga referees. Okay? So, pagbigyan natin yung referees na kumita ng konti dahil passion ng basketball, makapagturo naman ng maayos at pakinggan sila ng mga players para matuto sila sa tinatawag na tamang basketball at marating nila ang tinatawag na mataas na level ng larong basketball. Okay mga kapito, so yon ang ating vlog ngayon, at least meron tayong sariling opinion sa mga ganyan at sana suportahan tayo ng lahat ng mga subscribers natin, supporters ng channel to, suportahan tayo ng mga kabaro natin dyan. Push na natin, tayo na magpaliga. Okay? So, sa lahat ng mga kapito natin, mga kabowlers, mga players, meron din kaming developmental cup na ginagawa sa ngayon dito sa may Manggahang Pasig, which is ang 12 under, 14 under. So doon kami nag-start ng developmental cup. Ayan ang developmental cup namin. Na-opening yan sa 23. Okay? Of course, sa pamumuno yan ng aming commissioner na si Mr. Albert Sumang. Napakabait at saka talagang gusto niya yan, gusto namin yan na magkaroon ng pagkakataon na makapito yung mga baguhang referee at the same time ma-clinic at ma-develop ang mga kabataan sa tunay na laro ng basketball. Okay, kaya so shoutout na lang sa lahat ng mga kabowlers natin dyan, sa lahat ng mga kapito natin na patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. Shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng mga grupo ng mga referees, sa lahat ng mga SBP dyan. Shoutout sa inyo lahat, sir. Luzon, Visayas, Mindanao, sa sulok ng mundo. Membro ng mga SBP. Okay, shoutout. Membro ng mga BAP, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa labas din ng mundo, shoutout sa inyong lahat. Of course, sa mga maliliit na grupo dito sa Pilipinas na mga kabaro natin, especially CPRAP ng Tacloban City, Region 8, Iris Referee ng Pili Camarines Sur. So shoutout sa inyong lahat dyan at sa iba pa na maraming maliliit na grupo ng mga referees. Tuloy lang natin yan. Maganda yan. Maganda yung mga ganyang pagbuo na maliliit na grupo ng referees. Okay? Para sa pagdevelop ng tinatawag na tamang laro ng basketball. Okay? So dito ko natatapusin ang ating video, mga kapito. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.